Tapos pangalawa naman na mas maganda na ibulay-bulay natin, no? Para magkaroon ng masaya tayong buhay, no? So, pangalawa na ating hingiin ay ang daan na ating matahak o kaya daan na ating mapuntahan o kaya madaanan ay pinaka-the best. Ito po yung ating ibulay-bulay, no? 143 verse 8 naman. So, yan po ang ibulay-bulay natin. Halimbawa, sabihin natin, mga kaibigan, no? Panginoon, hayaan mo pong marinig ko ang iyong kagandahang loob sa kinaumagahan. So, ibig sabihin na umaga po natin yan, sabihin kay Lord, Panginoon, tulungan mo po ako na marinig ko ang iyong kagandahang loob sa kinaumagahan. Tapos, pangalawang line, sabihin natin po na, Lord, gabayan po ko na ang daan na aking lakaran. Yan, ha? Yun, no? Yung ang ating hingin sa Kanya, daan na aking lakaran. Ibig sabihin na para hindi po tayo maligaw, no? So, ibig sabihin niya na una-una sa pananalita, tapos sa daan na ating lakaran o sa mga ways natin o kaya pupuntahan natin. Ibig sabihin, properly guided na po tayo. Pag tayo ay properly guided, divinely guided, ibig sabihin na hindi tayo maliligaw. So, yun, ha? So, yun po, mga kaibigan, ha? So, ang sabi ni Pablo dito, uulitin ko, ito yung bigyan nating pansin, mga kaibigan. Subalit pinapihirapan ko ang aking katawan at sinusupil ito upang sa gayoy hindi ako maalis sa paligsahan pagkatapos kong mangaral sa iba. So dito, inalimbawa na lang yung athlete, pero ito ay pag tinatawag natin yung parang napakaganda na ihambing natin ito sa daddy at mommy, no? At kung halimbawa sa workplace naman, doon sa mga leaders. Sa mga leaders, so pag sila ay nangunguna, una, simple lang, no? Parang hindi natin napapansin sa magitan ng salita. Subalit napakalaking pagpapala nila sa kanilang mga sinasakupan. Kasi ang salita nila ay gracious at saka pleasant. So, di ba napakaganda, no? Tapos, dito naman na ang palagi maririnig ng kanilang makasama sa trabaho ay kaaya-aya, no? Di ba? Pag kaaya-aya, napakaganda, no? So, dahil magiging maayos po ang lahat at masaya ang opisina. Pag masaya ang opisina, napakaganda, no? So, ulitin ko po ang aking halimbawa na yung isang manager. So, yung isang manager, no, na napaka-kwan siya, no? Ibig sabihin talagang pinapakita niya yung lahat ay inaano niya kay Lord, inahandog kay Lord, no? Kasi ang ginagawa niya po sa opisina, maliban na mayroon siyang prayer sa bahay, mayroon siyang 30 minutes na nilalaan na prayer doon sa opisina nila. Kaya alam ng sekretary niya, no? So pagdating niya yan sa opisina, 7:30, before 7:30 doon na yan. Tapos sabi niya sa secretary, no, maaaring sinasabi niya sa secretary, ito pag sino maghanap sa akin, anumang klaseng emergency, no, bawal akong disturbuhin. So ngayon nagkataon na ang may-ari ng kumpanya ay dumating. Gusto siyang kausapin. Tapos sabi ng secretary, sabi niya, sir, sorry, hindi po hindi po pwedeng disturbuhin si manager. Sabi ng may-ari, ako naman ang may-ari, Sabi, hindi po sir talaga, yun ang sabi, yung kabilin-bilinan, So ngayon, hindi makatiis yung may-ari, sinilip niya po. Tapos nakita niya, lumuluhod. Nananalangin yung kanyang manager at alam niyo ba, of course, siyempre tuwang-tuwa yung may-ari, sabi niya talaga. Nakasandal sa pader ang kumpanyang ito. Dahil bago mag-umpisa ang manager sa kanyang trabaho, nananalangin ng 30 minutes, hinahandog ang lahat para mayroong tinatawag na divine intervention at mayroong divine guidance ang opisinang ito. So, yan po mga kaibigan. So, ibig sabihin na kahit anong talino po natin, marami tayong alam,
Subalit, hindi tayo dapat magbigay ng full trust doon. Kasi ang sabi ng moral na gabay, magtiwala ka sa akin. At huwag kang manalig sa sarili mong kaalaman, sa sarili mong abilidad, upang lahat na iyong gagawin ay mayroong gabay mula sa taas. No? So, di ba yan, napakaganda mga kaibigan pag yan. No? So, ngayon, yung halimbawa, no, yung sabi ko pong manager kanina. So, sa lahat niyang sinasakupan, napakalaki ang impluensya niya. No? Siyempre, nag-pray siya before the start ng kanyang trabaho. So, ibig sabihin na lahat na sabihin niya ay gracious, lahat na sabihin niya ay pleasant. So, ibig sabihin, it will inspire everybody in the workplace. So, maging blessing siya sa workplace. No? So, napakagandang leader. No? So, yan. Ha? So, di ba pag yan ang gagawin, napakaganda. Kaya, makibigan, talagang napakaganda pag ang leader ay number one si Lord sa kanya. Dahil nakalagay, seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto you. Na doon mga kapatid, tayo ay kumplito na. Subalit, mayroong dadagdag ang ating Panginoon na hindi natin makikita, hindi natin maaarok. So, minsan nagtataka na lang tayo na lahat ay nagiging smooth, no? Dahil yan sa ating Panginoon. Na siyang nagbigay ng gabay at patnubay sa bawat isa sa atin. Ha? So, napakabuti at napakadikila ang ating Panginoon mga kapatid. Kasi mayroong mga bagay na hindi po natin nakikita. Ang nakakita ng ang ating God Almighty. Mayroon man tayong hindi alam nang nakakaalam ng ang ating God Almighty. No? So kaya sa ating tayong mga magulang ay tayo ay parang doble. No? Yung doble ang ating prayer, doble natin ang time na ilaan natin sa Bible reading, sa pag-share ng Word of God, upang unahin natin of course ang ating family upang maging maganda. No? So, nasa bahay, dapat hindi mawala ang Biblia. No? Kasi yon ang ating tinatawag, pag Bible kasi, no? Basic instructions before leaving earth. No? So, yun ang Biblia. So, yung acronym niya ng Bible, Basic Instructions Before Leaving Earth. So, naalaala ko yung pinsan ng ating dating Pangulo, Duterte. No? So, ngayon, pumunta sa bahay, doon natulog. So, alam nyo ba ang unang ginawa niya? Kinausap yung mga kami, no? Sabi niya, baka pwede mag-usap-usap po muna tayo. Siyempre, kuha na siya mga 70 years old. So, ibig sabihin yung wisdom niya, hindi basta-basta. No? So, kaya nag-iipon po kami sa bahay, tapos sinausap niya. Tapos, ang una niyang tinalakay, sabi niya, kalimutan niyo lang ang lahat. Huwag lang ito. Tapos inano niya ang Biblia, sabi niya, basic instructions before leaving earth. No? So tama naman. No? So kaya, para lalo tayong mapalapit sa ating Creator, mga kapatid, para maging lalo tayong malapit sa Creator of heaven and earth, so palagi nating babasahin ang kanyang salita. No? So, mayroong mga grupo ngayon, no? So halimbawa, ang bata ay 5 years old. So, ang assignment ng mga bata, yung parang recommendation nila, sabi niya, ang iyong edad ay 5. No? Kaya basahin mo 5 verses every day. No? Pero sa akin naman, no? Kaya sabi ko, okay naman, pero sa akin, ang request ko lang, ano ba ang bata? Ang bata ay, ano ba, 5 taon, so 5 verses. No? Pero sabi ko, mas maganda po pag iyong ilagay dyan na ang iyong babasahin ay, ano ba, 2 English at saka Filipino. No? English at saka Tagalog. Dahil napakalaking tulong. No?
So yan, no? So lalo silang tatalino yung mga bata. Kasi bakit? Dahil ang Word of God ang kanilang kanilang binabasa. No? Ano babasahin na ngayon ang English, no? So, tapos ang Pilipino yan. So ngayon, ang learning ng bata ay dalawa na. Kasi mayroon na doon siya sa English, mayroon na doon siya sa Pilipino. mayroong isang mayroong isang kakilala ko. No? Nagpatotoo po siya. Ang sabi niya, alam mo ako ay hindi marunong bumasa. Subalit ang ginawa niya, nagbasa siya ng Biblia, 2 lengguwahe, Tagalog at saka English. So, ibig sabihin, dahan-dahan, siyempre nagtatanong siya pag hindi niya alam. So, ba ng huli, master niya na. No? Tapos, mayroon naman isang mag-asawa. Ang mister niya, hindi marunong magbasa. Tinuturuan ngayon ng kanyang misis, no?